po. Magandang gabi sa inyong lahat. Batiin natin ang good evening ang ating mga kapatid. At happy fiesta po. Batiin na rin natin ang happy feasts ang bawat isa. Opo. Ngayon po kasi ay August 15. So every August 15 po, ito po yung Solemnity of the Assumption of Mary. Ito yung isa sa mga holiday of obligation para sa ating mga Katoliko. Yung tatlong major holiday of obligation ni Maria. Yung Immaculate Conception, yung Mother of God, di ba? January 1. Yung Immaculate, kailan yun? December 8. Very good. At saka ito, yung pag-akyat ni Maria, katawan at kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ano yung ating matututunan sa kapistahang ito? Well, kaya naman nangyari kay Maria na siya inaakyat sa langit, kaluluwa at katawan, kasi nga siya ay ipinaglihi ng walang bahid-dungis. Yun yung Immaculate Conception, di ba? Yung kanyang pagiging walang bahid ng kasalanan, nung namuhay siya sa kanyang bilang parte ng plano ng Diyos, yung salvation history, no, sa kasaysayan ng kaligtasan ng sanlibutan. Kaya pinangalagaan niya yun, yung kanyang pagiging Immaculate Conception, hanggang sa kamatayan. Kaya siya iniakyat, katawan at kaluluwa. Nung una hindi ito pinaniniwalaan ng karamihan. Kasi, di ba, sino lang ba ang umakyat sa langit ng buong buo? Si Kristo, anong tawag doon nung siya umakyat sa kaharian ng Ama? Ascension. No? Kaya hindi pwedeng pareho silang tawaging ascension. Sa kanya, assumption. No? Itinaas lang siya. Dahil yan ang naging reward ni Maria sa pagiging tapat niya sa kanyang buhay hanggang sa kamatayan. So ito'y ginawa lang talagang katuruanan ng simbahan o yung tinatawag na dogma. No? Kasi may mga term, di ba? Yung turo ng simbahan, yung dogma. Pag sinabing dogma, ito'y isang katotohanan na hindi dapat pagdudahan ng mga Katoliko. Di ba, Katoliko tayo lahat nandito? Sa palagay ko, lahat tayo nandito, Katoliko. Kasi minsan, meron nung nagsisimba naman na hindi rin Katoliko. Kasi nga, minsan gusto rin nilang makiisa sa atin eh. Lalo na pag simbang gabi. Pati mga kapatid natin sa iglesia ni Cristo, nagsisimbang gabi. Wala silang simbang gabi. Di ba? Welcome naman lahat dito eh. Kaya lang, kapag ikaw'y Katoliko, tapos nagsisimba ka, hindi mo dapat pinagtatakahan at pinagdududahan yung mga turo ng simbahan. Isa na ito, na talagang si Maria ay inakyat, katawan at kaluluwa. Siguro sasabihin niya, paano nangyari yun? Wala namang imposible sa Diyos. Di ba? Nothing is impossible for God. Kaya reward yun eh. Alam niyo ang rito, maganda, itong kapistahan ni Mariang ito. Ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng lakas ba? Na sa kabila ng lahat, kasi sabi ng second reading yan eh, dahil kay Kristo, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kung tayo susunod sa yapak ni Christ. Kaya tayo tinawag na mga Kristiyano. We are following Christ. Di ba? Pag ikaw'y tagahanga ni Sharon, anong tawag sa'yo? Di ba? It follows, di ba? No? Pag Nora. Pag ikaw'y Christian, sinong susundan mo? Wala naman si Sharon pa rin. Wala nga namang si Nora pa rin. Siyempre si Christ.
Kaya yun yung magiging reward din natin kapag tayo ay sumunod kay Kristo. Kaya lang, as human beings, kasi nung namatay si Maria, no, kaya ang tawag sa kanya noon, hindi pa assumption dormition. Kasi para siyang natutulog nung namatay siya. And after that, tsaka siya iniakyat sa langit. Tayo, bilang mga tao, mga human beings, kasi di ba, sabi nga, ang tao ay talagang marupok. Di ba? Sabi sino may sabi nung ang tao ay marupok? Marupok talaga tayo kasi dali tayong madala ng tukso. At sino ang walang kasalanan dito? Taas ang kamay. Di ba ako lang? Hindi lahat tayo makasalanan. Lahat ng pare makasalanan. Even Pope, inamin niya yun, di ba? May kahinaan siya. Pero hindi na natin mamamana yung katulad na nangyari kay Mariang iniakyat katawan at kaluluwa. Kasi yung taong gumawa ng kasalanan, nabubulok ang katawan. That's true. Pero may mga tao rin na kagaya rin natin, yung mga banal, yung mga santo. Yung iba sa mga santo na tinanghal na santo, hindi ho nakurap yung kanilang bodies o yung kanilang katawan. That's the sign of reward ng Diyos. Sa atin, no, ewan ko, baka meron naman sa inyong tapat magmula nung ipinanganak hanggang sa ngayon, hindi nagkakasala. Hindi, di ba? Sabi nga nung, ano na ba ang mga kasalanan mo? Wala na ho akong kasalanan. Isa na lang kasalanan ko. Magsinungaling. Di lahat ginawa niya. Nagsisinungaling lang siya. No? Ang ibig sabihin, magmamana rin tayo ng kaharian ng Diyos na dahil sa ating pagpapatawad sa kasalanan. So, kailangan bigyang halaga yung mga sakramentong ibinigay sa atin ng Diyos. Binyag, kumpil, ano pa? Lalo na, confessions. Kasi dun lang sa sakramento ng confession tayo makakatanggap ng patawad ng Diyos Yun na nga, sasabihin na naman ng iba, ba't kailangan pa mag-confess? Pag katoliko ka, maniwala ka ron. Yung mga hindi lang katoliko, ang hindi naniniwala sa sakramento ng kumpisal. Kasi marami rin hong katoliko na ayaw mag-confess. Alam niyo ba yun? Bakit daw? Sister? Takot ka sa pare? Hindi, sabi raw ng iba, ayaw mag-confess kay Father, chismoso si Father. Hindi po, bawal po sa amin. Baba magkukumpisal ka, sister, ng mga, alam mo na yun, yung mga tinatago mo. Hindi ko pwedeng sabihin sa iba yan. Pag sinabi ko bilang pare, yung mga kinonfess sa akin, kahit hindi nyo kilala, mawawalan ako ng authority. Tatanggalin sa akin yun. At ako ay malamang itiwalag din sa pagiging pare. And that is the importance of the seal of confession. Kaya wag ho kayong mahiya, wag ho tayong matakot, wag tayong mahiyang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng sakramento ng confession. Kasi sa confessions lang po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ngayon sasabihin nyo, paano po yung hindi naman nakaka-attend ng misa? Di ba, may mga lugar na hindi naman inaabot ng mga pare? May mga exemption dyan. Kung namumuhay naman siyang mabait, hindi niya alam na may confession, may misa, etc. Kung namumuhay naman siya matuwid, na mabait, na talagang bakit hindi siya magmamana? Kasi maunawain ng Diyos Naiintindihan ng Diyos. Pero tayong mga, alam natin ang ginagawa natin, nagsisimba tayo araw-araw, linggo-linggo, kailangan open tayo to receive the grace of God sa pamamagitan ng pagkukumpisal at pagtanggap ng kapatawaran ng Diyos. So yun po yung ibig sabihin sa atin.
Kung hindi natin kayang gayahin si Maria, no, sa palagay ko dapat yung mga nagdarasal ng devotion kay Maria, ano ba mga devotion kay Maria? Nagdadasal na rosaryo. Sino nagro-rosaryo rito? 3 lang? Paano kayo? O 4? Sino talaga yung hindi nakakapag-rosaryo? Aminin natin. Sige po. So, hindi nyo alam yung rosaryo. Gusto nyo bigyan ko kayo ng rosaryo? As a gift? Kasi nagbigay tayo ng Bible last time eh. Mas mura po yung rosaryo. Kasi yung Bible mas mahal. Sino may gusto ng rosaryo? Sige, siguro halos lahat kayo. Ilan ba lahat ito? 140. Sige, bibili ko. Next Sunday. Kaya lang, dapat nandito kayo. Kasi yung iba, nagtatas kamay, tapos next Sunday, absent. No? So, we have to be consistent, mga kapatid. Hindi lang kapag kailangan yung dasalin, hindi lang pag kayo ay libre para sumamba o pumunta sa misa. Kailangan po, dire-diretso po yung ginagawa nating kabutihan. Kasi pag hindi natin ginawang consistent ito, mahuhulog po talaga tayo sa kasalanan. Mahuhulog po tayo sa tukso. Alam niyo naman ang mundo, punong-puno ng tukso. Ngayon pa lang, tinutukso na kayo eh. Gusto niyo matulog? Oo, alam ko. Dahil pagod kayo, galing kayo sa trabaho, di ba? Oh, di ba? So, tukso yan ng dyablo. Kasi kailangan kapag nagsisimba, nagmimisa, kailangan gising ang isip at damdamin. No? Gising ka nga, absent-minded ka naman. No? Kaya pag komunyon mo, pag sinabing katawan ni Kristo, anong sinasagot? Wala. Kung ano-anong sinasagot. Dapat pag nag-communion at sinabing katawan ni Kristo, anong sagot? Amen. Kasi naniniwala kang si Kristo yung tinatanggap mo. Si Lord yung nasa sayo. At ito ang ginawa ni Maria. Isinaloob niyang lahat ang tungkol sa kanyang anak. Isinabuhay niya ang lahat ng natutuhan niya sa kanyang anak. Imagine, ang nanay ang natuto sa anak. Vice versa. Siyempre marami ring natutunan si Jesus, si Kristo sa kanyang nanay. Kaya ito po yun, ito ang ibig sabihin. Kung tayo ay naging, sabihin na natin, naging mabait kaysa sa iba, o sabihin na natin yung mga hindi nagsisimba, be an instrument of God. Hawahan nyo naman siya ng kabaitan, mga kapatid. Hawahan natin silang lahat, kagaya ng ginagawa sa atin ng Panginoon at ng mahal na Birheng Maria. So, happy fiesta po sa inyong lahat. Pwede ba magbatian ulit tayo na happy fiesta?